Once you saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple Sensitive ka? thousands, go on pizza. Nag-grocery kami. Just don't belong. Ito yung mga nabili namin. Bili tayo ng baboy, manok. At ito, binili ko. Kapo. Ayan, nasa bahay na tayo. Kauwi lang namin galing na grocery. Kukunin ko muna yung binili namin. Uy! Ang bigat. Uy! Nabili tayo ng burger ba para sa... Gusto ko siya lagyan ng salad at nilagang itlog. Tapos butangan ng konting mayonnaise. Sarap na siya. Ngayon, na pinotol ko muna kasi yung anak ko, lumabas sa kwarto niya. Alam naman po ninyo, ayaw magpa-video. Kaya, in-off ko na. In-off ko, tapos natin ulit. Ito naman yung ating pang pansit. Magpansit ko. Ilang araw na gusto ko kumain ng pansit. Nabili din si Marty ng tinapay sa bakery. Ito na yung salad, oh. Ito na yung salad na ilalagay ko sa ito. At nabili din tayo na karakila. Ang donut nila sa ilaw nadala. Ang liit nitong ano ba? Nung manok ba? Ano lang siya? 414 gram. 6 euro 70 na bayaran, Martin. Ang mahal. Pag sa, ano ka, bibili ka doon sa Ribi talaga itong yung fresh talaga yung binibili mo ba? Meron din tayo itong sabaw. Para kay Uma to. Sabaw siya. Pili po, here, basa. Ito yung mga ano nila. Na-upstate yun ni Naruto. Na-break siya sa bata. Naruto uno. Nabili din ako ng baboy dahil nga ilagay natin ito sa ating pansit. Pero yung kalahati lang. Yung kalahati. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. Bili din ng tomate si Marty. Ito din. Yan siya. Matmalhan. Alas ube na? Ja, dan wordt niet zoveel. Oh! Bango. No. Orchid siya na ano, kandila. Ano na, yabo na yung mga ano, oh. Yung champignon. Ay, na. Ay, naku na smart eh. Nabutas na yung plastic. Ng champignons mo. Champions. Your health is small plastic, please. Kukunin ko lang yung mga sausage brock sa loob niya. Abadi, lasis. Broiled. Heb je al broiled? Saan ako, Ben? Morgen. Lasing bilis magalis. Love it, flux, have him be here. Saan ko na plastic 414 grams lang. Tapos 6 euro na nabayaran. Samantala kung sa Turkey supermarket ako bibili nun, ano na yun? 1 kilo na mabili mo sa 6 euro. Yung manok. Mahal. Yung mga tinapay na lang ito. Kunti lang yung nabili namin dahil, marami-rami di pala nabili namin, pero yung nabili namin ngayon, tubig at saka yung powder para sa ating labahan. Balik ko sa taas dahil magpansit ako bukas siguro kung hindi kami aalis. Bukas kasi pangit ang weather dito na naman ang emergency. Nadali na naman umasi hospital. Ayan ang ambulance. Nandito pa sila. Hinintay pa nila yung magtulong magkarga kay Uma. Yung
Nandito na naman kami sa hospital ng Plettenberg. Ihatid namin yung gamit ni Oma dyan. Oh. Dito kami nagparking sa parking lot dito na may bayad. Kasi sa labas na parkingan, puno. Na doon magparking dahil walang bayad. Pero, kasi ngayon, Sunday, maraming nagbisita. Kaya, naunahan kami. Maulan dito ngayon. Bit-bit ni Martin yung bag ni Oma. Lagyan ng mga damit. Konti lang muna yung dinala namin kasi hindi pa naman namin alam kung ilang araw dito si Oma. At saka araw-araw naman kaming magbisita. So, pwede kaming magdala everyday ng damit kung kailangan niya. Tahimik ngayon dahil Sunday nga, hindi masyadong busy ang hospital. Hindi katulad pag weekdays. Maraming tao dito. Yan na si Uma. Nilagyan na siya ng oxygen kasi kaya po nandito siya ngayon dahil mababa po yung kanyang blood oxygen. Oxygen sa blood, ha? Tama. Mababa yung kanyang blood oxygen level, no? Kaya dinala siya dito. Kanina 86. Tapos kahapon daw nag 76, sabi ni Martin. Hello? Hello? Kanina pa lang yun siya dinala dito. Hello? Zach, hello Rosemary. Uma, Zach, hello Rosemary. Tawa lang siya. Nagtitiktok pa kami kagabi. Ngayon na, dito na si Uma. Ganyan lang kabilis. So, trinkin, Uma? Come, Bima. Come. Mouth open. Laika? Ayaw niya talaga uminom ay. Pag matanda na talaga, nag-iiba yung kulay ng natin, babalat natin, lalo na pag maraming iniinom na gamot. Siya lang mag-isa dito. Uma, kukma, Uma. Open, kuma. Siya na blumen. Yeah? Siya Buti na rin siya nandito siya, guys, dahil nung 2 weeks na napunta ang doktor sa bahay, di ba? Kinuhaan niyan si Uma ng blood, para i-send sa laboratory, i-check kung yung ng result ng dugo, blood test niya. Yun nga, hindi maganda yung resulta, sabi ng doktor namin. 10 Minuten mit Abendessen? Ja, bleiben wir dann geben wir Essen. Genau. Schön, Oma alleine hier, guck mal oben. Oh, Schat, mach mal den Fernseher an. Dass sie, wie geht das? ja, das ist vielleicht bei Mendino. So, komm mal. Ja, Das ist auch boring. aber ich sag schon mal gut, dass die keine Kopfhörer mehr haben hier, oder? Besser so. Yan. Ito na naman siya. Mag-antay muna kami dito dahil dadalhin na yung pagkain ni Uma. Ito yung toilet, oh. Ang laki ng toilet. Ganito sana yung toilet namin sa bahay, no? Yung paliguan na toilet ba? Isa na ba para madali lang sana pa upuin si Uma. Tapos kanyan, paliguan. Maganda pag malaking bahay lang, no? Tapos may pera ka. Pwede mo naman magawa ng ganyan. Mag-isa lang siya dito ngayon. Mo na siya. Ni-separate mo na siya. Hello? Hello? Ha? Yan ang mga damit ni Oma. Mga gamit niya. Lagay ko na dyan. Sarado na natin. Ayan naman si Oma sa hospital. Ang nagbantay kay Oma, si Martin. Si Oma. Nilagyan na ng oxygen si Oma. Ha? Was ist das denn für Medizin? Ich trinken musste.
kann. Das ist auch gut, wohl, dass die oben. Aber ich habe ein schöneres Bild dahin gemacht. Hä? Ich hätte mal ein schöneres Bild dahin gemacht. Ein Strand oder irgendwie sowas. Aber ist auch schön. Besser als nichts. Ayan, pauwi na kami ni Martin. May emergency na papunta dito sa hospital. Siguro kukunin ni ang doktor. Ulan ganyan tani. Ang ulan no, kahapon pa to. Hindi talaga tumigil ang ulan. Grabe ang ulan. Dito yun ano, pag may dadalhin dito na sakay ng helicopter ba dyan na yung mag-stop. May papunta na naman na emergency dito. Maingay kasi. Rinig namin papunta dito ang emergency. Siguro kukunin ang doktor. Kaya pala may doktor nakatayo doon sa loob. Pakita ko sa inyo pag sakyan ng doktor. Yan na emergency. Kukunin na yun. Yeah. Kukunin ang doktor. Yan. Yan ang sasakyan ng doktor. Kukunin nila ang doktor. Tapos pupunta sila sa i-rescue nila. Dito kami kay Oma. Wir versuchen mich immer ein bisschen hin und her zu bewegen, damit du nicht immer so auf einer Stelle liegst. Das versuchen wir schon immer. Hm? Was denn? Eine Hose brauchst du. Eine Hose brauchst du? Pauwi na kami ni Martin. Galing kami kay Oma. Ito sa hospital. To. Palaging galit si Oma eh. Ayaw niyong uminom. Ayaw din niyong kumain pero nilit namin. Ngayon, magkwentuhan muna tayo bago ako matulog. Dahil nandito ako sa taas. Habang naghihintay ako na matapos yung pantalon ni Martin na nilabhan ko sa washing machine ngayon. Pero malapit na yun siya matapos. Ikuwento ko sa inyo yung nangyari kay Oma. Si Martin kasi bumili nung yung pang bitaw sa blood oxygen level. Bumili si Martin nun. Kasi yun lang nawala kami dito sa bahay. Kaya bumili si Martin nun. Simula nung bumili siya ng para sa pang ng oxygen level ni Oma. Palagi niyang yung ni Oma. Tapos siya pababa, pataas. Basta paiba-iba yung niya. Pag down kasi sa 90, hindi maganda. Dapat nasa 95%. Yun talaga yung normal. Kay Uma, noong weekend, umabot siya sa 78 ata yun. Sabi ni Martin, wala 87. Kasi siya nauna nagising nung Sunday. Sunday ba yun? Kinuha si Uma dito sa bahay? O Sunday pala, Sunday. Sunday yun. Sunday o Sabado? Sabado ata. Kaya ba, pang ilang araw naman Uma sa hospital ngayon? Ay siya? Sunday siya kinuha pala, Sunday. So si Martin nauna nagising. Tapos nung pag niya, ni-check na naman niya yung oxygen level ni Uma, no? Siya, mababa na naman. Kaya tinawagan niya yung doktor na meron kasi dito sa Germany na, kininto ko na to sa inyo, no? Ulit-ulit ko na to, kininto sa inyo na. Meron to sa Germany, pag sirado yung clinic ng weekdays, merong emergency doctor na pumupunta sa bahay mo. Kung yung pasyente may masama yung pakiramdam, pumupunta sila to sa bahay, tinitingnan nila yung pasyente bago ka magtawag ng ambulance, o kung kailangan dalhin ang pasyente sa hospital. So tumawag si Martin sa doktor para sana pumunta siya dito at makita niya si Uma. Sinabi ni Martin yung sitwasyon. Sabi naman advice na naman ng doktor na tumawag na lang ng ambulance dahil hindi maganda yung Kaya tumawag si Martin ng ambulance. Yun, dinala si Uma nung Sunday. Pumunta kami doon ang mga hapon. Kinuha siya dito ng mga alas 11 nata yun ng alas 10 ba yun ng umaga. Tapos pumunta kami doon. Yung hapon na dinala namin yung gamit niya.
Yun si Uma. Hindi siya inaantok pero parang na-stress siya sa ginawa sa kanya ba. Palagi siya nagagalit. Ang ilang araw na kasi si Uma na kunti lang talaga yung iniinom niya, niluluwa talaga niya. Tapos pinapakain ko palagi siya ng sabaw. Di ba sinabi ko po sa inyo na pumunta rito yung doktor namin. Kinuhaan si Uma ng blood test ba kasi send nila sa laboratory. Yun kasi ang advice ng hospital, yung na-hospital si Uma last December, na kailangan siyang i-blood test ulit, i-send sa laboratory after 2 weeks na pagkalabas niya sa hospital. Niya after 1 month pala na pagkalabas niya sa hospital. Kaya ganun din ang ginawa namin. Nagsabi kami sa doktor namin. Tapos nung dumating yung resulta, kinabukasan, hindi maganda yung result ng blood test ni Uma. Hindi sinabi ng doktor, yung ano basta sinabi niya, lahat na ng result ng blood test, hindi na maganda. Kailangan siya i-blood test ulit after 2 weeks. Yun ang sabi. Normally this week sana yun. Kaya lang, napunta na si Uma sa hospital. Yun tapos, kahapon, nagtanong kami sa nurse kung ano na yung result ng mga check-up nila kay Uma. Bakit gano'n? Bakit yung oxygen niya pababa ng, ano ba, hindi normal yung oxygen, blood level ng oxygen niya. Tapos, sabi naman, kasi ang mga nurse, bawal sila magsabi. Dapat na magsabi sa family ng pasyente yung doktor. Tapos ang doktor, makakausap mo lang sila ng alas 3 hanggang alas 4. Kaya maaga napunta si Martin doon para maabutan niya yung doktor. Pero hanggang hindi siya nagtagal doon kasi kukunin pa niya si Fiona. Pero nagsabi naman siya sa nurse na patawagan na lang daw siya. Kaya yun, tinawagan siya ng doktor kanina na nasa bahay na siya. Sabi ng doktor, baka daw pauwi niya si Uma bukas. Sabi naman ni Martin, ha? Bakit pauwi yun na? Hindi pa na nga namin alam yung anong nangyari, nung resulta ng mga check-up. Sabi kasi ng doktor namin na hindi maganda yung result ng blood test niya. Tapos, sabi ng doktor sa hospital na sa tingin nila merong infection si Uma sa lungs niya, baka may pneumonia ba. Binigyan daw nila ng antibiotic ngayon si Uma. Yun nga lang, hindi nila ma-x-ray or hindi nila hindi talaga 100% sure na kung may infection ba talaga sa lungs dahil hindi nila si Uma talaga ng maayos yung tingnan yung yung ano niya ba kasi kasi si Uma hindi nakikinig, nagagalit talaga siya. Ay kanina pinapakain ko siya, niluwa talaga niya yung binigay ng pagkain doon sa hospital sa kanya ba, yung para siyang lugaw, niluwa niya talaga. Tapos nilagay ko doon ng gamot para mainom niya ang gamot na niluwa niya, nagagalit siya, palagi siyang galit ngayon. Minsan nung ilang araw nahirapan talaga kami Martin Tusoy nung ilang araw na dahil hindi siya masyadong umiinom, niluluwa niya. Pero kung pakainin mo siya, kumakain siya. Yun nga lang, hindi naman pwede na palagi na lang sabaw yung papakain natin sa kanya, no? Kasi kailangan din niya ng tawag niyan, ng mga yung mga solid food ba, hindi lang puro lang lang kinakain niya. Niluluwa pero pag tinapay yung binibigay namin, niluluwa din niya. Mga ilang piraso lang yung kinakain, tas yung mga hindi niya naubos na yung mga tinapay. Diba si Uma malakas yung kumain ng yung tinapay, ayaw na niya sa tinapay. Kaya ako, hindi na naman pwede na puro na lang yogurt yung kinakain niya sa breakfast, diba? Pero mabuti na lang kaysa sa wala, diba? Pero yung tinapay, niluluwa niya talaga. Ayaw niya sa tinapay ngayon. Nagkaguluhan na kami ni Martin kung anong pakain namin kay Uma. Basta, kung sabaw, importante din talaga magkakain siya ng yung sabaw. Ginagawa namin siyang sabaw para more liquid talaga, para hindi siya ma-dehydrate. Nung pagpunta namin sa hospital nung linggo, sabi ng doktor, ang kulay daw ng ihi ni Uma, medyo dark daw, sabi niya. Sign daw yan ng dehydrate. Na-dehydrate talaga siya nung Sunday dahil isang baso lang yung nainom niya. Tapos kinuha siya dito sa bahay mga alas 11 ata yun, alas 11 na ata yun, mag-alas 12 na yun ng tanghali. Isang baso lang nainom niya. Tapos, hindi ko alam kung anong oras na siya pinainom doon sa hospital, diba? Or nabigyan, kaya nilagyan siya ng dextrose naman agad doon. Kaya
sabi nila palabasin na nila bukas. Tapos ganina namin kanina yung sitwasyon ni Uma. Parang ang masama yung pakiramdam niya. Sabi ko, bakit pauwiin na kung masama pang pakiramdam ng pasyente? Dapat check talaga nila kung ano talaga yung saan galing yung mga ano ba. Tapos sabi nila sa amin na may infection daw sa baga. Tapos po hindi pa talaga 100% sure kung meron talaga. Kasi hindi nila ma-check talaga yung lungs ni Uma kung kasi hindi nila ma-x-ray dahil si Uma hindi na nakakahiga ng yun yung sabi ni Martin sa akin kanina. Kaya na ano ba, naawa ko kay Uma kay hindi talaga yan siya hindi siya makinig ba kung anong sinasabi nun sa hospital, sa mga nurse. Nagagalit yan siya. Kanina, nagalit siya sa amin ni Martin. Pero nakikiusap na, kung kinakausap naman siya, sumasagot naman siya kung naiintindihan niya kami. Yun nga lang, palagi siyang galit. Ayaw niyang uminom. Nahirapan po talaga ako ilang araw na kasi natatakot ako baka hindi talaga niya inumin yung tea or ano ba. Ginawan ko siya ng kakao, yung maligamgam na hot chocolate. Yung medyo ano ba, ayaw kasi niya malamig. Ininom naman niya. Ginawan ko din siya ng sabaw. Yun nga lang, puro na lang yung sabaw ibigay natin. So, kailangan din kumain yung Uma ng protein, no? Yung mga karne-karne. Dahil, kailangan niya ng lakas kasi tingin ko kay Uma parang sobrang talaga niya karon parang yung galit talaga ba? Ganun talaga mga may demens, no? Mga demensya, no? Yung palaging galit. Kaya bukas, iwan ko kung makalabas na talaga yun si Uma. Hindi pa namin talaga, Pero sana, bago siya palabasin, i-check up talaga nila lahat ba. Pero nanghingi naman ng si Martin ng kanina sa doktor namin na yung copy ng result ng blood test ni Uma 2 weeks ago para ibigay doon sa hospital para makita nila. Para nila na kasi sinabi ng doktor namin hindi maganda yung result ng blood test ni Uma. Tapos doon sa hospital, yung sinabi lang may infection sa baga. Diba? So, para namang kaya gusto na Martin na pagpuwiin, malaman namin yung resulta ng ibang check-up ni Uma ba. Kasi baka mapunta na naman sa hospital, dali na naman sa hospital. Alam mo naman itong sitwasyon dito sa bahay namin, yung hagdanan. Tapos sabi ko kay Martin, kailangan na i-check yung pacemaker ni Uma dito sa niya. Hindi naman din nila magawa doon sa hospital kasi kailangan pa magpa-appointment sa doktor doon sa mag-check ng pacemaker niya. Parang ka-stress pa na. Minsan maawa ko kay Martin kasi may trabaho pa. Ayoko naman na ako lang magmano-mano ng makikipag-usap ng takot ako ba baka magkamali ako. Mabuti na si Martin na. Ito yung mga niwagasan ko mga dito ko sa taas. Kaya yan lang muna i-share ko sa inyo kay Uma. Isalin niyo po si Uma isalin niyo po sa dasal ninyo si Uma na sana na okay lang yung result ng check-up niya. Hindi ko pa ito naikwento sa inyo. Nung dinala pala si Uma sa hospital nung December, sabi pala ng doktor, may sign na may leukemia. May mga sign na pero hindi naman siya 100% na Kaya sabi doon sa doktor sa hospital, kailangan i-blood test si Uma after 1 month. Yun ngayon, ginawa namin din sa doktor namin. Yun yung sinabi namin sa doktor namin. Kaya yung sabi ng doktor namin, ng result ng blood test, hindi maganda. Kaya sinabi din ni Martin doon sa hospital. Gusto din, kasi kung hindi natin alam, kung meron talagang ganyan si Uma, para kung kasi alam niyo, meron niyo yung cancer. Sabi naman ng doktor namin kung hindi naman din nila ikikimo na si Uma dahil matanda na, dahil sa edad niya. Yun nga lang, hindi pa yan siya sure hindi po talaga as in sure na meron si Uma na ganyan. Kaya nga gusto ni Martin malaman yung result ng check-up sa hospital na ginawa nila ngayon. Kasi yun naman din yung sinabi nila sa amin nung December na after 1 month kailangan i-blood test si Uma. Dahil nga doon sa nakita nila sa last check-up doon sa hospital. Kaya, tingnan na lang natin at i-share ko sa inyo yung update kay Uma.
At isalin niyo po sana si Uma sa dasal ninyo na sana na wala siyang ganong sakit. Kasi ang dami-dami na nang naramdaman ni Uma, tas may bago na naman. Diba, nakakaawa po talaga ang sitwasyon ba ng ganyan ba. Kaya sana po na isalin niyo si Uma sa dasal ninyo. At i-end ko na din tong video na to dahil medyo mahaba na. At pasensya na po kayo na hindi na ako halos araw-araw nag-upload, paminsan-minsan na lang. Itong buwan na to siguro pang-anim na video tong na i-upload ko ngayon. Medyo busy, maraming iniisip. Halos araw-araw ako nasa garden, naglilinis. Habang wala pang mga insekto na gumagapang. Kasi medyo mainit, medyo hindi na masyadong lamig ito sa Germany. Hindi na 8 degrees, 9 degrees na spring na dito. Kaya salamat Lord. At malapit na kami makaraos sa winter na hindi na din nagsusnow. Siguro hindi na mag-snow siguro kasi yung weather next day 14 degrees, 13 degrees na, kaya mag-spring na talaga dito. At i-end na natin to ha dahil medyo mahaba na. At maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang suporta po sa amin. Mag-iingat po kayo palagi. Bye bye, ciao.